Juan 10:27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, napakabuti mo sa amin. Bigyan mo kami ng pagkakataon na magsama-sama upang pagsaluhan ng iyong mga salita at ang biyaya ng mga karanasan ng buhay na kung saan nagpahayag ng iyong kabutihan at katapatan. Loobin niyo po, Panginoon, na ang lahat ng aming sasabihin, lahat ng aming pag-uusapan patungkol sa iyong mga salita ay magbigay kaluguran sa iyong dakilang pangalan. I-bless mo po ang aming puso at isipan sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Si Jesus po ay mahilig, tiningin sa atin na mahilig siyang gumamit ng metaphor o parables. No? So, yan ang isa sa mga bagay para mas lalo maintindihan ng mga alagad at ng mga tao. There was a time sa Marikina, nakadestino po ako. Sabi ng bata sa akin, kasi ang pinag-uusapan namin is about Jesus. Sabi niya, "Teacher, parang sa ano niya, paano siya maniniwala kay Jesus, di nga niya nakikita?" Ang hirap naman, sabi. Tapos, sabi ko sa kanya, naalala ko yung isang naka-attend ako ng isang parang camp. Naalala ko yung explanation ng pastor. Sabi ko, "Do you know an egg? Do you know the egg?" "Yes," sabi niya. So, tinanong ko siya, ano ang mga parts ng egg? Nasagot niya. Pag tinanggal ko to, is this still an egg? "Yes." Pag gano'n, basta inano ko siya, inelaborate ko pa siya ganun isa-isa. Ganyan si Jesus. Si God, si Jesus, pero still, He is our God. Hindi natin siya nakikita, but the Holy Spirit is in us. Ganito din ang Panginoon sa atin. Sinisikap ng ating Panginoong Jesus at sinikap ng ating Panginoong Jesus na maabot ang mga tao sa pamamagitan ng mga parables for them to understand the gospel. Ngayong gabi, ang metaphor na ginamit ng ating Panginoon ay isang tupa. Dito po sa panahon na to, alam niyo po, ito po kwento na to ay patungkol doon sa pagkatapos ng ilang buwan nang nakalipas, nung nagpagaling siya ng isang bulag, bago ito nangyari. So, ganun po kabilis, ano? So, dito, itong salitang ito ay paulit-ulit na ginagamit ng ating Panginoon, yung analogy nga, through parables. Kaya, para ma-compare, para ma-explain, para maunawaan ang kanyang teaching. At dito, marami siyang panahon na ginamit para lang maipakita na ang salita ng Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon, ay reachable, maaabot, mauunawaan. Tingnan natin yung sheep. Yung sheep, na-recognize niya, ang sheep daw, nare-recognize lang niya yung nakaprogram na boses. Pag naiba ang boses, hindi niya siya susunod. Siguro, parang kami nung bata kami, pag sumipol na yung kuya ko, alam namin saan na dapat na kami sumunod. Naglalaro kami sa kalsada, sisipol siya. Pag sumipol yon, kahit malayo, uuwi kami. Kasi alam ko, sipol yun ang kuya namin. Ganon din siguro tayo. No? Ganon yung tupa. Nare-recognize niya only the voice of their own shepherd. At ano ang kahulugan nito sa atin? Bilang mga Kristiyano, tayo ay maikukumpara sa isang tupa. Na kailangan ang sinusunod lang natin ay ang salita ng Panginoon. Ang hirap kasi minsan nananalangin ka, Lord, tapos anong ulam, anong budget, di ba? Through our post. Nananalangin ka biglang, Lord, amen. Tapos biglang, yung budget, tapos minsan naman nananalangin ka, Mama! Papa! Anak, nananalangin. Di ba? Nanay ka. Nay, madali lang, meron pa kami ginagawa. Sabi ko nga, kasi every night ko merong 15 minutes prayer time ako natin. Nay, pray ka na. Ang liwanag pa nga. Ganun siya, liwanag pa nga. Pero pag higa ko, hindi na ba ako mag-pray? Yung program na yun, no? Na para sa kanya, ang katahimikan ay pagpatay na yun. Tayo dapat
listen sa boses ng ating Panginoon ay pinapatunayan hindi siya bahagi ng Diyos sa mga hindi nakikinig. Ngayon, tayo bilang mga Kristiyano, ang kalooban ng Diyos sa atin, kabilang tayo sa kanyang kawan. Tayo ang kawan. Kaya kung tayo ay kabilang sa kawan, tayo ay makikinig sa ating Panginoon. Minsan ganito ang problema natin. Ang dami nating kahilingan sa Panginoon, hindi tayo nakikinig sa Panginoon. Sometimes mag-pray lang tayo nang nakikinig. Lord, speak to me. Speak to me, Lord. Diba? Ang dami kasi nating hiling. Kaya minsan natin kapag tinugon ng Diyos sa kanila. Pero napakaganda pa lang, as we count our blessings, listen sa ating shepherd, ang ating Panginoon. Sapagkat tayo ay may pribilehiyo na makinig bilang kayo. Pangalawa, sino daw yung mga, so yung unang hindi kabilang sa kawan, yung mga hindi nakikinig. Sino pa yung hindi kabilang sa kawan? Those who refuse, yung ayaw lumapit, those who refuse to come to Christ, yung ayaw lumapit sa Panginoon. Ano? So, anong ibig sabihin? Tayo na bilang kabilang sa kawan ng Diyos, lumapit tayo sa Panginoon. That is our privilege. Makalapit tayo sa Panginoon. Tanungin tayo, sinong karapat dapat? Wala, di ba? Kaya huwag mong magiging dahilan, Lord. Ay, Pastor, ayoko po muna mag-date, di po karapat dapat ngayon. Eh, kailan lang, sinong karapat dapat? Eh, di lahat tayo, wag na. Wag iwanan natin ang church. No one is karapat dapat. Pero tayo ay pinapaging karapat dapat ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang biyaya. Every time na makikita natin yung cross na yan, nagpapaalala na tayo ay mahalaga sa Panginoon. Na tayo ay tinanggap ng Panginoon. Tayo ay pinatawad ng Panginoon. Tayo ay niyakap ng Panginoon. Dahil doon, mga kapatid, come. Lumapit tayo sa Panginoon. That's why we are here. Masarap na lang mahiga, di ba? Masarap na lang matulog. But we choose, we decide to come. Why? Yung prayer na makalapit sa Panginoon. Kasama ang ibang mga tupa ay isang malaking fellowship. Kaya dito, mga kapatid, tayo ay ipinapaalala sa atin na ang salita ng Diyos, itong Biblia, ang salita ng Diyos, ay hindi nagbabago. Uulitin ko po, hindi nagbabago. At maging tayong mga Metodista, tayong mga Kristiyanong Metodista, hindi tayo nagbabago ng Biblia. Dahil isa lang ang realization ko. Kapag nagbago tayo ng Biblia, anong gagamitin natin? Yung sa Muslim. Dalawa lang naman yan eh. Diba? O baka yung sa Mormons, hindi ko rin alam ang Bible nila. Diba? Pero ang teaching ng Panginoon, ang patuloy nating pinangahawakan, kaya tayo nakikinig sa Panginoon. Kaya tayo lumalapit sa Panginoon. Ano sabi? Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Ibig sabihin, ipinapakita nito, ano mga kapatid? Tayo, listen to Christ's voice with trust. Makinig tayo sa tinig ng Panginoon na nagtitiwala. Minsan kasi nakikinig tayo, ayaw nating unawain. Ayun na pala yung message. Hindi pa tayo nangingi ng sign. Kagabi, habang nalilinis mo ako, pasensya na makwento. Nilagay ko po sa YouTube, doon ko ng batang Quiapo. Di nagagalit yung nanay, yung kapatid, si Umano, kapatid ni... Hindi ko alam mga pangalan nila, ni Ramon, ni Christopher De Leon. Tinatawag ko si David. David, umuwi ka na, ayaw. Di, kagtagin sila, ayaw ko, parang gano'n, nagre-review siya. Kinuha ni Christopher De Leon yung telepono. Hey, come home! Sabi ni David, yes, dad, uwi na ako. Anong ibig sabihin
makinig tayo ng may pagtitiwala at walang pag-alinlangan. Anong sabi dito? Nakikilala ko sila, sumusunod sila sa akin. God knows everything about us. Wala tayong itatago sa Panginoon. Kahit anong sabihin natin pagkabanal-banal at righteous natin, alam ng Diyos kung ano ang kaibuturan ng ating buhay. Kaya ano ibig sabihin nito? Dahil kilala tayo ng Panginoon, come with faith. Lumapit tayo ng may pananampalataya. Kaya mga kapatid, pinapaalala sa atin? Ang Diyos ay tumutugon dahil ang kanyang salita ay katotohanan. Ang Diyos ay tumutugon sapagkat siya ang katotohanan. At ang Diyos ay patuloy na nangungusap sa atin upang patuloy tayong lumapit at makinig ng may pagtitiwala at pananampalataya. Kaya sa ating pananalangin, ito ang damhin natin sa ating puso. Ang Diyos ay nakikinig. Ang Diyos ay tutungon. Kaya lumapit tayo ng walang pag-alinlangan. At patuloy natin itong ipahayag. Patuloy natin itong ibahagi na meron tayong shepherd na nakikinig, tumatanggap, kumakalina, at tumutunod sa ating Panginoon. Ay, manalangin. Dakilang Diyos, napakabuti mo sa amin. Di man po kami karapat-dapat, pero sa inyong biyaya, kami ay pinagpapala mo upang makalapit, magkaroon ng pag-asa na may Diyos na tutugon sa aming mga panalangin. Kaya't sa bawat isa sa amin, O Diyos, na tumanggap ng iyong mga salita, kilala mo po kami. Kaya't nagpapakumbaba kami na tanggapin mo ang aming pagsamo. Tanggapin mo ang aming paghingi ng tawad. Tinisin mo ang aming puso. Patawarin mo kami sa panahon na kami ay nag-aalinlangan. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong kami ay nawawalan o pinanghihinaan ng pananampalataya. Nawa, O Diyos, lagi namin panghawakan ng iyong mga salita na nakikinig ka sa amin sapagkat kami ay kabilang sa iyong kawan at kilala mo kami, dinirinig mo kami. Marami pong salamat, O Diyos. Pagpalain mo kami at palakasin palagi ang aming pananampalataya sa tanging pangalan namin ni Jesus. Amen.